ating po mga pangunahing mga tauhan dito po sa ating pong harapan. Unahin ko na po ang tumatayong nanay na rin ng lungsod ng Bacoor, si Ate Vice Rowena Bautista Menjola. Palakpakan po natin. Ang ating Mayor, pasok na rin po siguro, may mga inaasikaso lang, Mayor Strike P. Revilla. Ang ating pong PWD Focal Person at Federation President ng buong lalawigan ng Cavite, ng Bacoor na, ng Bacoor na, si Jerwin Bautista, palakpakan po natin. Of course, kasama rin po natin ang PWD Federation Vice President, si Ginoong Angelo Puon. Tama po ba ako? Ang kanilang, nandito din po ang owner ng Audibly Hearing Aid Center, si Mr. Ariel Palaez. Hello, sir. Ang owner din po ng PBF Prosthesis and With Brace Center, si Fernando Santos. Hello po. At ganoon din po ang presidente ng Alliance of PWD in Cavite Incorporated, si Ms. Roy Ann Torres. Hello po. At sa lahat po ng ating 47 PWD officers ng 470 technically, 47 barangays, mga opisyalis po natin sa umagang ito. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po ay natutuwa, nakikiisa sa inyo. Grabe, 46 National Disability Rights Week celebration po. Palakpakan naman po natin ang mga PWD. Alam niyo, kanina umaga, habang ako'y nag-aayos, nakikinig po ako ng balita at feature po ang isang proyekto ng DPWH na rampa sa Quezon City. At pinakita po, may video, tinutulak po yung PWD na naka-wheelchair, papaakyat ng rampa at talagang hindi ho kayang iakyat ang PWD na yon kasi ang elevation o yung klibe ng pagkakatayo nito ay talagang hindi kanais-nais at hindi ideal. Nakakalungkot dahil pondo po ng gobyerno ang nilalaan sa mga ganito. At alam naman po natin, kaya kung ginagawa ang ganitong mga proyekto ay to make life easier for our members of the PWD community. Tama po ba ako? Sa tingin ko, it's about time. Sabi ko nga nung na-aksidente si Senator Bong, alam naman po natin si Senator Bong ay na-aksidente noong Abril. At naputol po, actually major operation po ito, nagkaroon po kasi ng calcification, yung kanyang Achilles tendon. Umaskas po yun. Namalayan na lang po niya na meron po siyang ganoong kondisyon nung siya po ay ginagawa yung walang katigas na pulis sa matinig na disease. May sinipa po siyang pail, sumakit po yung kanyang paa, pina-x-ray niya at doon nakita po yung calcification o yung spur na tinatawag. Pagkatapos po nun, sinabi ng doktor sa kanya, Senator, dapat po pa-operahan po nyo yan dahil po baka maging problema po yan. Pero sabi niya, kailangan matapos ko po itong proyektong ito, itong walang matigas na pulis, sa matinig na disease. At tinapos po niya na nag-therapy lang po siya, nagpa-second opinion siya, sabi ng doktor, kaya pa naman, mag-physical therapy lang po kayo. Kaya lang, ginawa niya mo yung alias Pogi. First day, pagbabalik pelikula niya, sana FF entry po niya ngayong December at mapapanood nyo sana sa pelikula ulit si Senator Bong. Unfortunately, may isang eksena doon, takbo lang. Nag-take to siya, huli niya ang isang sasakyan. Hindi na niya maitapak yung kanyang paa. May nag-snap. At nung dinala po namin siya sa ospital, yun na po. Nalaman namin na 40% na lang ng Achilles tendon niya ang nagtatrabaho. Nag-rupture po yung Achilles tendon niya. At kailangan pong putulin at tinanggal po yung calcification, tinanggal po yung disease portion, at tinahid, tinugtog yung Achilles tendon dito hanggang dito. Hinila po yun, tinahid ng mga titanium threads at nilagyan din injectionan para mas mabilis ang kanyang recover from the operation. Sabi ko kay Senator, malungkot si Senator Bong London kasi nakikita niya siya everyday ba exercise, macho, action star ng dating. Pero because of that injury, may realization. Sabi ko kay Senator Bong, huwag kang malulungkot kasi
baka nilalapit ng Panginoon ang puso mo at damdamin mo sa mga PWD natin, di po ba? Oo, sabi ko sa kanya, pag yung nangyayari sa buhay ng tao, dapat hindi tayo malulungkot, kung tayo mapanghihinaan ng loob. Bagkos, gamitin natin yung sitwasyon na yun to lift us up. Baka may purpose, baka may gustong ipahiwatig sa atin ng Panginoon. Siguro yun din po ang mga mensahe natin sa mga PWD. Maaring temporary, maaring ngayon lang, maaring since birth, pero may purpose po ang lahat na ito. You are the stronger batch of citizens na nakilala ko. Bakit? Kasi you work harder. Pinoprove niyo yung sarili ninyo more than the regular citizens na able. Tama po ba ako? Kasi mayroon kayong pinatutunayan na kaya ko to, dapat hindi tayo manghihinaan ng loob. So siguro yan po ang dapat natin i-celebrate ngayong disability rights. At bilang bahagi po ng ating mensahe, siguro gusto ko pong i-share sa inyo, marami po kaming mga batas na isinalang sa Kongreso at sa Senado, pero ongoing pa rin po ang mga talakayan. At ilan po dito ay yung may kinalaman po sa amendments to your rights as disabled citizens of the community. Nandito po yung amendments po natin na may kinalaman po sa granting, ito po yung amendments to the Magna Carta for PWDs. Ito ay pending po sa Senado, sa Social Justice, Welfare and Rural Development Committee. At nakasaad po dito yung pagbibigay po ng 500 monthly stipend to PWDs, pagbibigay po ng free assistive technology services in the workplace, provide free pag meron yan, may stipend na tayo. technologies for PWDs. Kaso ang mahirap din, paano natin kukunin? PWDs from Dapat i-implement nila yan kasi ano pwede mo i-question yan saan para sa atin kung hindi mo ibigay. Government agencies and Yun nga, private pero kailangan may ID ka, hindi incentives expired. to employers Ay, who hire number one yun. PWDs as regular employees. 5 years Ilan pa naman lamang po yun, ito sa tagal pa. sinalang po natin sa Senado, kasama po si Senator Bong, at kami rin po sa tulong po ng Agimat Party List at inyong lingkod at Congressman Jolo sa Kongreso. Marami pa po kaming mga naisalang, yun nga lang po, lahat po ay pending pa rin po sa kanya-kanyang mga committee. At sana po, sa panahon ito, alam ko po, medyo sasabihin nyo, naku Ate Lani, ano bang pag-asa natin ito? Mag-o-October na, filing na naman ng candidacy, iikot na naman ang mga kandidato, ano na naman ang panahon na may uukol nila sa mga committee hearings na ito at pagpapasa ng mga natitirang batas pa. Ang sagot ko po dyan ay pipilitin natin tumakbo at ito po ay maaprubahan. Kung sakasakali maging pending ito at kung sakasakali kami po ulit at inyong matutulungan, syempre magtatrabaho po ulit kami. At kung ano po man ang natrabaho namin sa nakaraang Kongreso, this is the 19th Congress, ang patungo tayo ngayon sa 20th Congress, tatrabahuin po namin ito muli kasi hindi po kami sumusuko. Katulad po ng hindi pagsuko ni Senator Bong, it took him 13 years para ma-institutionalize lang po yung pagbibigay na mataas na teaching allowance para sa ating mga guro. Imagine niyo, 13 taon. Grabe, talagang nagtyaga po talaga si Senator Bong, kami sa Kongreso. Nauna pa siyang magpasa sa Senado at kami ang kinalampag niya, ayusin nyo na yung teaching allowance, and it has been signed recently by the President. Kaya sa school year 2025-2026, ang mga teachers natin ng public schools ay tatanggap na ng teaching allowance ng 10,000 pesos. Yan. So talagang pag may tsaga, may nilaga, yun nga lang, binibigay talaga yan ni Lord sa tamang panahon. Kaya ang prayers natin sa tamang panahon. Pero sa totoo lang, June na ang amendments natin sa PWD Magna Carta at kailangan po pagtrabahuhan po namin ito ni Senator Bong sa mababang kapulungan at sa Senado. Well, marami pong batas na tinulong po si Senator Bong sa mga senior citizen po natin. Siyempre, pag kayo po ay naging 80, 85, 90, 95, sa March 15, 2024 magsisimula, next year, mapupunduhan na po ang pondo ng ayuda
ayuda para sa 80, 85, 90, 95 natin mga senior citizens na 10,000 pesos. Kayo po'y magsisimula, hopefully tanggapin yan by next year. Pupondohan po natin yan for 2025. Kayo po yung, di ba PWD ho kayo hanggang 59. Pag 60 and above, senior citizen na ho kayo. So yun po yung mga bagong mga ayuda na pwede po ninyong matanggap. Kami naman po sa office ni Agimat Party List at ng inyong lingkod at kay Senator Bong, may mga programa po kami nakalaan na sana po kayo po ay maging bahagi nito. Recently, meron po kami binaba na programa. Ito po yung AKAP, Ayuda para sa Kapos ang Kita. This is open for all citizens na ang sahod po ay below minimum wage. Ilan po sa inyo siguro maaaring hindi nagtatrabaho o yung kamag-anak po o nanay, tatay, kapatid, kuya, ate, tito, tita o lolo, lola ay nagtatrabaho. Pwede pong mag-apply sa tanggapan po namin para po dito sa AKAP. Kailangan may proof lang po kayo na mababa ang inyong sahod. Below minimum wage earner po kayo. Nagtatanong nga ako sa aking staff, ano ba ang naibahagi nating tulong sa mga PWDs dito po sa Bacoor? Then, ang dami po namin bondo. May AICS, ito po yung Assistance to Indigent Citizens in Crisis. May MAIC din po kami, yung Medical Assistance to Indigent Patients. Pag na-o-hospital po kayo, lapit lang po kayo sa aming pong tanggapan. Magkatabi lang po yung aming pong tanggapan ni Congressman Brian, dyan po sa 3rd floor ng ating po City Hall. Madami pong pondo na nakalaan na dyan. Of course, ang tupad, medyo hindi po pwede sa mga PWD. Kasi it requires you for physical work. Paano kapag bulag? Paano kapag bingi? Paano kapag disabled? Hindi po namin ilalagay po kayo sa alanganin para makapagtrabaho. Hindi, ang tupad po ay technically ay hindi para sa inyo. So yung AKAP, perfect po yan sa inyo. Ang AICS kung sakasakaling may kailangan po, lapit lang po sa aming tanggapan at magtyaga-tyaga po ng kaunti dahil kahit papaano ang suporta ng pamahalaang Bongbong Marcos ay siksik-lig-lig sa totoo lang. Nagugulat po kami sa mga binababa namin mga programa sa iba't ibang bahagi po ng bansa. Kasama po tayo kapag naglo-launch po na tinatawag na Bagong Pilipinas Caravan ni BBM. At nakikita po namin libo-libong tao ang nakikinabang, milyong-milyong piso ang binababa ng gobyerno para po matugunan ang pangailangan ng ating pong mga mamamayan. Kaya sana po ay ma-avail po ninyo ang mga services na po. Di na po ako masyadong magpapakahaba pa. Magpapaalam po ako pagkatapos po ng aking talumpati. Then mag-blessing po kami ng 2 proyekto dito po sa Lungsod ng Bacoor na handog po ng tanggapan po ng inyong lingkod. Ito lang po ang paalala ko. Sana po huwag po kayo mawawala ng pag-asa. Lagi po kayo magdarasal dahil ang hugot po natin ng lakas ay walang iba kundi galing sa ating mga mahal sa buhay at sa ating Panginoong Diyos. Maraming salamat po. Once again, palakpakan Congresswoman Lani Mercado Revilla. Maraming salamat Congresswoman Lani sa iyong mensahe para sa ating mga member ng ating PWD ngayong araw na ito. Siyempre, hindi po makakamunan tayo ng photo-offs together with our okay, so photo-offs muna po. Kasama natin mga officer ng ating PWD, please. Dito sila ako.